1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19 verse 11 up to verse number 12. Pag-usapan po natin yan. The message for today is entitled When the Earth Trembles. When the Earth Trembles. 1 Kings chapter 19 verse number 11 to verse number 12. Nandiyan na po kayo? Okay, so basahin ko na lang at pakisundan po ng inyo pong mga mata. 1 Kings chapter 19 verse number 11. And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and break in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Let's pray po. Ama namin Diyos, dakilat mapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa mensahe na nakahanda po sa amin sa umaga pong ito. Dalangin ko po o Diyos ang pangunguna at nawa po o Diyos ang mensahe ay maunawaan po namin at tumimo po sa aming puso at isipan. Salamat po Panginoon sa preparation po namin sa anniversary. Bagamat maaga pa o Diyos, we still have a couple of months, pero gayon pa man ay kami po'y natutuwa dahil kahit papano ay umaandar po yung aming pong preparation and looking forward Panginoon sa tagumpay po ng gawain po na ito as a manifestation of your goodness then upon our church. Thank you Lord for all the members, for their continual support and love for the ministry, and most importantly for their love for you O God. Tunay nga po Panginoon na our purpose here is not to brag, but our purpose is to manifest your glory and goodness upon our ministry. So Lord, thank you po. Thank you for everyone. Thank you for always supporting the ministry. And thank you Lord for loving the ministry ng mga members ng church po na ito. So once again Lord, we bring back all the glory to you in Jesus' name. Amen. Okay, please all be seated po. Again, the title of the message, When the Earth Trembles. Kapag ang mundo ay nanginig. Okay, so this past few days, okay, tayo po ay nagulantang ng mga balita ng malalakas na paglindol. Okay, ako po mismo, may karanasan ako sa lindol eh. Bakit po? Kasi ang kwento sa akin ng aking pong mga magulang, nung ako daw po ay ipinanganak. Kaya ako po kasi 1990s ako eh. Nung ipinanganak daw po ako, kasi ano ko eh, premature baby ako eh. Ano lang ako mga kapatid, 6 months. 6 months and a half lang ako eh. Okay, so nung ako po ay hindi nanganak ipinanganak. Nung ako po ay ipinanganak, naiwan po ako sa PGH. Pero magkamukha ba kami ni tatay? Hindi kaya napalitan ako at mayaman yung mga magulang. Ganun eh. Hindi kaya mayaman yung totoo kong magulang. Ganun eh. Sabay ganun eh, no? Okay. So, naiwan daw ako sa ospital, sa incubation. Okay. And biruin mo, agaw buhay na yung mother ko sa panganganak sa akin. And then ako din, agaw buhay. Dahil syempre, 6 months, 6 and a half months. Imagine that, para lang daw akong kuting. Sabi nila, no? And then, naabutan daw ako ng lindol, yung malakas na lindol nung 1990s. Okay? And I think yun yung record holding pa rin ata ngayon yung lindol na yun eh. Okay? Nasa magnitude 9. Okay? Napakalakas. Yes. Okay? And kung mapapansin po ninyo, sabi ko nga, ang mga lindol nung unang panahon, lilindol ng malakas, and siguro bibilang ka ng mahabang panahon bago maulit. O kaya bago may mabalitaan ka na naman panibagong lindol na malakas. Kaya syempre lilindol yan, mga magnitude 3, magnitude 4. Pero yung lumindol ng malakas, bibilang ka ng mahabang panahon bago siya maulit-ulit. Hindi ba? Kaya nga pagka lumindol, tandang-tanda mo eh. Kasi kailan siya lumindol ng malakas na malakas? Tanda natin. Hindi ba yung talagang nasisira ang gusali? Kaya very interesting yung nagaganap ngayon sa panahon natin. Kasi kalilindol lang sa Cebu, hindi ba? Which is maraming namatay. Kaya napakadami. Okay? Yung isa nga, di ba, yung tatay, umiiyak ako pag nakakakita ako ng gano'n na tatay na umiiyak sa bangkay ng kanyang anak. Oo, ako rin, naiiyak ako kasi parang inilalagay ko yung sarili ko sa posisyon niya eh. Di ba? Napakasakit sa damdamin. Okay? So,
Hindi pa tayo nakaka-recover dun sa Cebu. 1 week later, meron naman sa Davao. Mas malakas pa. Kasi 6 point something lang dun sa 6.8, 6.9. Pagdating ng Davao, 7 na. Mas malakas. Okay? And then, yung sa pagitan ng Cebu and Davao, merong 4.8 sa Baguio. Hindi ba? So, sabi ko nga, kakaiba yung mga panahon po natin ngayon. Okay? Pero sa Bible, when you look at earthquake in the Bible, ginagamit po yan ng Diyos, yung earthquake, upang magsilbing mensahe sa kanyang mga tao. Hindi ba? Kaya nga iniisip ko, Lord, may gusto ka bang sabihin sa amin? Siyempre, ang Diyos palaging may gustong sabihin. At ang mensahe ng Panginoon, bagamat yung earthquake, pwede nating sabihin na may mensahe ang Diyos dyan, pero kung gusto mo talagang malaman ang mensahe ng Diyos, huwag mo nang hintaying lindulin ka ng Diyos. Di ba? Ang mensahe ng Diyos nasa kanyang salita. Okay? Kaya lang, in the Word of God o sa Bible, kapag ka lumilindol, palaging mayroong ibig sabihin ang Panginoon. And that is the message that I would like to share to you this morning. Kaya nga, the title of the message is, When the Earth Trembles. Kapag ka ang mundo ay nayanig. Ano ba yung mga dapat nating gawin? Ano ba yung mga paalala sa atin ng Panginoon? Gayong napapanahon ang paglindol ng mga kapatid. Sa hindi ko kayo sa tinatakot. Hindi ko kayo sa tinatakot. Pero yung kalsada natin na National Road, yan yung pinakamalaking fault line. Yan yung nag-aabang ng tinatawag na the big one. Yan, yung ano na yan. Okay? Kaya nga, ang tagal matayuan ng SM yan eh. Pansin nyo yung SM dito sa Muntinlupa. Bakit napakalit ng SM dyan? Kasi fault line yan eh. Hindi yan pwedeng pataasin ng sobrang taas kasi delikado. So, kaya hindi sa tinatakot ko kayo. Pero, it can happen dito sa atin. It can happen. Okay? Hindi naman sa yun, hindi ko kayo sa tinatakot. Kaya lang, bahagi kasi ng buhay natin yan. Kaya dapat paghandaan. Alright? So, when the earth trembles, in the light of recent events, okay, yung mga lindol or yung earthquakes, it reminds us of the frailty of our earthly condition. Pinapaalala sa atin na yung lindol na yan, pinapaalala sa atin yung frailty, yung kahinaan ng ating kondisyon dito sa mundong ito. Imagine, no, ang sakit sa damdamin, nag-abroad ka, for how many years? 10 years, 15 years, and save up, save up, save up. Kasi nga meron kang pangarap, di ba? May pangarap kang malaking bahay, magarang kotse, hindi ba? Tapos, maayos na pamilya. And then, pinag-ipunan mo. You spend the prime of your years. Okay? Yung prime of your years. Kasi para meron kang retirement pagtanda mo. So, yung buong buhay mo, yung buong kalakasan mo, ibinuhos mo dun sa magandang bahay para makabili ka ng magandang bahay, maayos yung magarang kotse, tapos may negosyo ka pa sa baba, may bigasan ka pa sa baba. Wow! And magre-retire ka, babalik ka rito sa Pilipinas, parang isip mo, I just enjoy the fruit of my labor. Well, for so many years, nagpagod ako sa ibang bansa for how many years, nag-ipon ako, hindi ako kumain, hindi ako bumili ng mga magagarang para just to save up. And here I am, and dito na lahat. Magandang bahay, maayos na sasakyan, negosyo sa ibaba. Biglang lumindol ng malakas. And everything, it vanish. Okay, lahat nawala. Okay, break into pieces, walang natira. Imagine that. And mabuti sana kung yung ari-arian lang. Paano kung mawala din yung buhay? No? Diba? So, yung earthquake, it reminds us of the frailty of our human condition. Kaya importante, ang tiwala mo wala dun sa mga bagay na meron ka eh. Kasi alam mo na sa isang iglap, pwede lang siyang mawala. As in, common na araw lang, di ba? Hindi yan katulad ng bagyo na malayo pa lang mo. Lilin, di ba? Mag-iingay na yung paalala na signal number 1, ganito sa loob ng 24 oras ay pinapayuha. Hindi yan katulad ng bagyo na may ilang araw ka para paghandaan eh. Yung lindol, pwedeng kumakain ka lang, nanonood ka ng TV. Very ordinary. Ordinary yung araw. Kaya nandun ka sa banyo, naliligo. Hindi ba? Kung sabihin, ordinary yung araw. And then, all of the sudden, hindi ba?
Kaya nagpampuhan kayong mag-asawa, hindi kayo man lang kayo nakahingi ng sorry sa isa't isa, pagalitan mo yung anak mo, hindi man lang kayo nagkaayos, and then biglang lumindo. Out of ordinary day. And then all of the sudden, ganyan lang. So again, it reminds us of the frailty of our human condition. Our riches and strength and glory, okay, can instantaneously vanish. Sa isang iglap, pwedeng mawala. Okay, in a most surprising and common day. So sabi ko nga, imagine saving and ultimately attaining your dream house. Ultimately, then biglang mawawala. Imagine the pain. All gone, gone, gone. Wala, wala, wala. Okay? So this morning, I have 3 points for us to consider in regards to the recent event na nangyari. Okay? Sabi ko nga, ang Bible, kapag lumilindol, may mensahe ang Diyos. And I think may mensahe ang Diyos sa atin sa oras po na ito in the light of the Scripture. Number 1, earthquake reminds us of God's judgment. Earthquake reminds us of God's judgment. Okay? Kanina, nagtanong si Nanay Salvi sa ating Sunday School, Pastor, wala ba tayong karapatang magalit? That's a good question, di ba? That's a good question. Kasi, pagka-Kristiyano ka, sabi nga, huwag kang magkasala, huwag kang magkasala, iwasan mo magkasala. Okay? Kaya, minsan, nasasabihan tayo na, Kristiyano ka pa naman. Okay? Actually, may karapatan tayong magalit. Wala ka lang karapatang magkasala. Okay? Iba kasi yung magalit, dahil meron kang tamang dahilan, hindi ba? Iba rin naman yung magkasala ka. Okay? Ang Panginoong Hesukristo nga, hindi ba, nung nakita niya na binaboy yung templo, binaboy yung ginawang sugalan yung templo ng Diyos. Pinagahagis ng Panginoon yung kasi meron siyang dahilan. Okay, ang tawag doon ay righteous anger or righteous judgment. So lagi natin tandaan na mga kapatid, na ang judgment ng Panginoon, ito'y palaging patas. Ito'y palaging patas, kapatid. Ito'y palaging makatarungan. At ang lindol nung unang panahon, kapag lumilindol, ipinapakita po nito yung judgment ng Panginoon. Okay, sa mga tao at sa buong mundo. I remember the time of Moses, okay, may mga rebellious yung kuponan ni Korah. Dahil ang gusto nila, sila na yung maging leader ng mga Israelite nung unang panahon. Okay? Alam niyo kung ano nangyari? Lumindol ng pagkalakas-lakas at si Korah, 10 ng kanyang mga alagad, kinain ng lupa sa lakas ng lindol. Okay? So, earthquakes reminds us of God's judgment, kapatid. Sabi ko nga napapanahon yung earthquake, yung sa issue ng corruption sa gobyerno natin. Napapanahon siguro, Lord, meron ka, kasi ang tao hindi nagbabasa ng Bible Hindi ba? Para siguro matauhan, di ba, ang mga tao natin, kinakailangan yanigin tayo ng Panginoon para tayo makaalala sa Kanya Hindi po ba? Kasi sabi ko nga, yung mga tao na tinitingala natin kapag eleksyon, kapag kasi magaganda ang kasuotan, hindi ba? Yung mga tao na inaasahan mo na dapat ay magpoprotekta ng ating karapatan at I don't wanna be ayokong maging usaping political ito, mga kapatid. Pero dun lang tayo sa katotohanan. Okay? Siyempre, these people are in the position And yet, instead of helping our community, ano nangyayari? Sabi ko nga, pinag-usapan namin, hindi pala mahirap ang Pilipinas. Hindi mahirap ang Pilipinas, kapatid. Hindi mahirap ang Pilipinas. Halimbawa, itong street light natin, isang street light nagkakahalaga ng 11,000 pesos. Hindi totoo yun. Okay? Kung makukuha natin yung value ng 11,000 pesos, kumbaga 11,000 pesos equivalent to project, high-end dapat na street light dapat may sensor yan, dapat nag-iiba-iba ng kulay, dapat may CCTV na yan. Bakit 11,000 pesos? Magkano lang CCTV Isang poste lang yun. Okay? Alam niyo yung sa kalsada, yung umiilaw, Brother Joseph, yung sa kalsada, yung umiilaw, that is 2,000 pesos. Isa. Solar yun. Okay, imagine that. So, if makukuha natin yung talagang value ng pera dun sa mga project, magandang bansa tayo supposedly. Magandang bansa tayo. Pero, wala.
Okay? At ang masakit pa dito, yung mga taong edukado, hindi ba? Mga taong edukado, mga mataas ang pinag-aaralan, and yung mga nalilink ngayon, mga relihiyoso pa man din. Okay, I'm not saying na totoo yun, hindi pa natin alam. Hindi ba? Pero again, yung mga nalilink ngayon, mga relihiyoso pa naman, it's sad, nakakalungkot. Kaya sabi ko nga, Lord, ito bang nangyayaring lindol sa aming bansa, Lord, ay pangungusap mo na rin sa bawat isa na ipinapaalala sa amin na hindi ka bulag at hindi ka pipe. At bagamat ang mga tao inaakala nilang makaliligtas sila sa iyong katwiran, sa iyong panghuhusga, Panginoon, ipinapaalala niyo ba sa amin na merong Diyos na buhay na nakakakita ng aming mga ginagawa? Yes, meron. Ang sabi nga ng Bible, blessed is a nation whose God is the Lord. Pinagpala ang isang bansa na ang Diyos niya ay ang Panginoon ng Biblia. Okay? The problem with our country, we are the only Christian country in Southeast Asia, quote-unquote, Christian country. But in reality, Philippines is not a Christian nation. No. Christian lang tayo sa papel. Right? Christian tayo sa papel. Christian tayo sa birth certificate. Pero sa pagkakakilanlan, hindi Kristiyanong bansa ang Pilipinas. Hindi. Okay? Kaya nakalulungkot, hindi po ba? So, earthquake is reminding us of God's judgment. Okay? Remember that our God is a righteous judge. Huwag natin questionin ang Panginoon na bakit niya pinahintulutang lumindol, bakit niya pinahintulutan na may mga mamatay. Hindi natin kasi alam ang isip ng Panginoon. But one thing is for sure, God is a righteous judge. God is a righteous judge. Kaya that is one thing is for sure. Okay? Pangalawa, earthquakes also reminds us of God's presence. Yung presensya ng Diyos. Earthquakes also reminds us of God's presence. In the book of Exodus, nung binibigay yung 10 Commandments kay Moses, lumindol din nun eh. Okay? Bilang simbolo ng presensya ng ating Panginoon. Okay? Nung napako ang Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, lumindol din nun. Nung siya ay nag-resurrect, hindi ba? Lumindol din nun. Earthquake reminds us of God's presence. Pinapakita sa atin ng Panginoon, kapatid, na, alam mo yon, na I remember yung sa Japan. And you know, ang Japan, alam mo, ang Japan is number 1 yan in Asia, kapatid. Number 1. Tokyo is number 1 dun sa City Index. Okay? Number 1 is Tokyo. Okay, number 2 yata is Singapore or number 3 is South Korea. Okay? Sa City Index, ibig sabihin yung lugar na pinakamagandang tirahan. Number 1 sa Asia ang Japan, kapatid. Okay? And pag sinabi mong Japan, sa makilala ang Japan, technology, robots. Diyan makilala ang Japan kapag may disaster. Ang bilis nilang matrabaho. 'Di ba? Naalala ko yung mga sirang kalsada sa Japan, kapatid. Okay, isang gabi lang tapos na. Ang bilis. Oo, mas mabilis sa atin. Bakit? Hindi pa sira yung kalsada, inaayos na. Sa bilis sa atin. Pambira, ayos ng kalsada, binabarena na eh. Oo, mas mabilis sa atin. Advance mag-isip. Masisira din naman to eh. Pastor, no? Ha? Adot may simbali ng paraan. Oo, 'di ba? Magaling sa atin, hindi pa sira, inaayos na. Masisira din naman tayo, ayusin na natin kaagad. Oo, kahit nung nakaraw, di ba? Antindi. Okay? So, kilala yung Japan pagdating sa technology and infrastructure. Pero nung lumindol din sa kanila, kapatid, okay? Walang masyadong nasirang gusali nung lumindol because they are prepared. Okay? Yung structure nung kanilang mga building, may mga spring, para yung building nila, gumaganon lang, oh. Sumasabay sa uga ng lupa pero hindi nagigiba. Wow, ang galing! Hindi ba? Pero hindi nila napaghandaan yung tsunami. Hindi nila napaghandaan. Okay? And I think that reminds us that there is a limit to human innovation. There is a limit sa kaya nating gawin. There is a limit sa kaya nating, alam mo yun, kaya nating kontrolin. There is a limit. Okay? And we cannot limit the power of God. We cannot limit it.
We cannot limit. Okay? Kaya yung earthquake na yan, yung mga lindol na yan, pagpapaalala sa atin, hoy, wag mong isiping malakas ka. Wag mong isiping magaling ka. Tiwa-tiwala ka sa sarili mong kakayahan at kagalingan, sa isang iglap, pwedeng mawala lahat ng yan. Kahit pinaghandaan mo pa, marami tayong bagay na hindi natin kayang kontrolin. Diba? Okay? Earthquake reminds us of God's presence, that there's a part in our life na hindi natin kayang kontrolin. Kaya di ba lagi ko sinasabi, control what you can control. Di ba? Be a good steward of God. Be a good steward. Kung ano yung mga naipagkatiwala sa atin ng Panginoon, family natin, di ba? Yung church natin, yung ability natin, yung oras natin, i-ano natin ng maayos yun, lahat. Lahat, i-manage natin yun. Because that is something that we cannot control. Pero kahit anong ingat mo, kapag na-aksidente ka, wala. Ang ingat mo. Okay? Maayos ka, di ba? Nandudong ka sa tamang, tama kang linya, hindi ka naman nagsiswerving. Kaya lang may mongolid kang sa likuran na walang pakialam sa buhay niya at buhay ng ibang tao. Di ba? So, control what you can control, pero alam mo rin na huwag kang pakakasigurado sa sarili mong kagalingan kasi marami tayong bagay na hindi natin kayang kontrolin. And earthquake is one of that. Earthquake. It reminds us of the very presence of God. It reminds us of our frailty. It reminds us of our limited condition natin. Okay? And pangatlo, hindi lahat ng earthquake, ang bilis hindi, ano lang to. Okay? Oo. And pangatlo, hindi naman lahat ng earthquake masama. Hindi lahat ng earthquake. Kasi pag tiningnan mo sa Bible, Pastor, pambira naman lahat ng earthquake, puro kasamaan ang hatid sa atin yan. Puro pasakit, puro bigat. Okay? Hindi lahat ng earthquake masama naman. Okay? May mga ilang resulta ang earthquake na makakabuti sa atin. Halimbawa na lamang, no, mga kapatid. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo, lumindol. Okay? Nung siya'y nabuhay na muli, lumindol. Okay? Nung si Apostle Paul ay nakulong, tama, together with Silas, in Acts chapter 16, kung saan yung makikita yung believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang kausap niya doon, yung Philippian jailer. Yung warden, yun ang kausap niya. Okay? Paano niya nakausap yung warden? Kasi lumindol eh. Tapos akala niya, sa lakas ng lindol, yung mga prisoner niya, lahat kumawala. Yun ang akala niya. Magkapapakamatay na sana si warden. Wala na kasi patay lalong patay din ako sa Roman Emperor nito. Kung lumaya itong mga to. Nando doon lang pala. Kaya sila nagkaroon ng conversation ni Paul. Doon sinabi ng warden, Sirs, what must I do to be saved? Ang sagot ni Paul, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Okay? Nag-umpisa lahat yon saan? Sa lindol. Doon nagsimula yon, kapatid. Okay? So sometimes, God is using the earthquake for our benefit, kapatid. Kaya tama rin yung sinasabi ng Bible na all things work together for good to them that love God. Hindi natin sinasabi na everything is good. Kaya yung mga problema natin, hindi ko sinasabi na everything is good. What I'm trying to say is, everything works together for good. Bakit? Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo eh. Ano magsasabi na yung lindol ng buhay mo ay meron palang magandang benepisyo na dulot yan later on? Pa natin alam. Nawalan ka ng trabaho, nasesante ka, may papalit pala ang Panginoon na mas maganda. Hindi ba? May mga rejection tayo na naranasan, only to find out mayroon palang mas magandang plano ang Panginoon para sa atin. All things work together for good. Okay? Yung lindol sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay pagpapakita pala ng kapangyarihan at katuparan ng pangako ng Diyos. So, not every earthquake is detrimental sa atin. Okay? At ngayon, kapatid, hindi ba? Isa sa nakakita kong benepisyo ng lindol, ang mga tao, tawag naman ngayon sa Diyos. Di ba? Nung maayos ang kanilang buhay, wala namang lindol, walang sakuna, hindi mo matagpuan sa church eh. Pambira, nung lumindol, puno ang mga churches. Di ba? Kaya ang Diyos, buti na lang ang Diyos ay Diyos eh. Imagine niyo si Maria ngayon, kapatid, no? Busy. Bakit? Di ba, mga call center itong mga to, yung mga BPO, di ba isang customer lang at a time ang pwede mga asikasuhin, hindi naman pwedeng dalawa eh. Si Maria, tao lang yun, di ba? Kaya pag nag-pray ka kay Maria, yung calls mo, line up. Hindi naman Diyos yun, hindi naman niya kaya simultaneous eh.
Oh, line up yung. Bago ka pa niya masagot, kapatid, bago pa masagot ni Maria yung prayer mo, patay ka na. Patay ka na. Oo. Di ba? Oh, yun ang sinasabi ko. But anyway, ba't pa ako napunta ron? Sabi ko nga, ang mga tao ngayon tumatawag sa Diyos. Mag-share ka ngayon ng gospel, kapatid, gamitin mo yung lindol, ang tao makikinig sa'yo. Hindi ba? Yun ang sinasabi ko na all things work together for. Yung mga pamilya, magkakaaway-away. Nag-aaway dahil sa lupa, nag-aaway dahil sa bahay, mga magkakapatid, hindi ba na nag-aaway dahil sa mana ng kanilang ama at ina, nasira. O, bati-bati kayo ngayon. Wala nang mamanahin, wasak na eh. Oh, yakapan sila ngayon eh. Oh, 'di ba? Yung mga nagkakatampuhan ngayon, nagchat-chat na kasi nare-realize nila limitado lang yung oras natin dito sa mundo. Huwag na nating gugulin sa galit. Hindi ba? Oh. So may maganda rin palang nadudulot yung earthquake. Oo nga, kasi all things work together for good. Okay? Pero sa mga tao lang na nananampalataya sa Diyos. Ama, kasi tayo nauunawaan natin, hindi pa tapos yung istorya natin. Hindi pa tapos. Yung lindol, hindi naman forever na lumilindol eh. Minuto lang yan, matagal na 2 minutes niyan yung lindol. Hindi ba? Hindi naman buong araw lumilindol eh. Ubus sa ari-ari, wala talaga ititira sa iyo. Diba? Okay? Mga 2 minutes lang naman yan eh, natatapos yan. Kaya lang, yung distraction na dala niya, grabe rin. Okay? So, earthquake reminds us of God's judgment. Earthquakes reminds us of God's presence. Okay? And number 3, earthquakes that makes us free. Okay? Yung freedom sa Panginoon. Yun yung sinasabi ko kanina, yung point number 3 ko. Yung earthquake that makes us free. Ito yung kay Silas at kay Apostle Paul na nung lumindol, pinalaya sila. Very interesting yun, di ba? Lumindol, nakakulong si Apostle Paul, pinalaya sila. Okay? Pero yung warden na nagbabantay sa kanila, pinalaya ng Diyos spiritually speaking. Pinalaya sa bandage ng kasalanan, kapatid. Bakit? Kasi yung earthquake, ginamit ng Panginoon para magkaroon ng opportunity si Paul and Silas to share the message of the gospel. Amen. Wow! Okay? Ang tindi, no? Oo nga, Lord. All things work together for good. Kaya sa lindol may grasya, kapatid. Magiging mapagbantay ka lang. Diba kasi akala natin yung grasya kapag may magandang pangyayari, diba kapag may bago kang sapatos, may bago kang sasakyan, may bago kang ganito, grasya, grasya. Yes, grasya yan, blessing yan, kapatid. Pero lagi mong tatandaan, there is always available grace of God in every situation. Sa lahat ng sitwasyon, palaging may grasya ang Panginoon. Okay? Kaya nga mananampalataya, huwag tayong panghinaan ng loob, huwag tayong manlupaypay. Kung tayo'y dumadanas ng lindol sa buhay natin, whether financially earthquake, emotional earthquake, spiritual earthquake, physical earthquake, kung niyayanig tayo ng Panginoon, kapatid, ang Diyos meron siyang nais sabihin sa atin. Okay? All things work together for good. Matatapos din yan, pero dapat may makuha tayong mensahe. Okay? Huwag mong hahayaan na dumating yung lindol sa buhay mo tapos parang wala lang. Okay? Let us contemplate. Let us look for the grace of God which is available in every situation. Okay? Pangalawa. Okay? When earthquake comes, paano pag dumating na yung earthquake? Ayan na. Kasi kanina, yung unang punto ko, yung ibig sabihin ng earthquake. No? Kasi pangit ng sulat ko, hindi ko na maintindihan. Okay? Pangalawa naman, paano pag dumating na yung earthquake, no, mga kapatid? Oh, number 1, when earthquake comes, trust in the Lord. Why? Because the Lord is the solid foundation. He is the solid rock. Diba? Kaya, diba meron tayong kanta na, read your Bible, pray every day. Tapos yung si Jesus, ang sandigan, di magigiba. O, diba? May mga ganun tayong awitin. Tapos yung, the wise man build his house upon the rock. Oh, hindi darak, hindi yung kanin baboy Yung darak na yung malaking bato, yung boulder. Because our God, He is the solid foundation. Kapag solid ang foundation mo, kapatid, kahit lumindol, hindi yan basta-basta magigiba. Lalo kapag Diyos ang pundasyon ng buhay mo, kapatid. Kaya nga, di ba, Matthew chapter 16, verse number 18, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
Okay? Iba kapag ka ang Diyos na sinasamba mo ay parehong pundasyon din ng ating buhay, kapatid. Lumindol man ang pagkalakas-lakas, hindi ka basta-basta magigiba. Bakit? Ang tibay ng pundasyon mo eh. Yes. Kaya, pero kapag ka ang pundasyon mo, emotional gratification lang, gusto mo lang masaya ka. Nakakita ka na ba ng tao, ang purpose niya sa buhay para maging masaya? Napakababaw. Napakababaw. Bakit? Mag-play ka ng games, masaya ka na. Kung yan lang ang purpose mo, maging masaya, magtigil-tigil ka. Okay? Ang purpose natin dito sa mundong ito ay kaakibat ng paglilingkod natin sa Diyos, kapatid. Okay? To glorify God in our body. To glorify God in our action. To glorify God in our speech. That is the purpose why we are here. Why we exist, mga kapatid. Okay? So when earthquake comes, trust in the Lord. Why? Because He is the solid rock. He is the solid foundation. Ang ganda na yung sa 1 Peter, di ba, Brother Dennis? Yung bato raw, ang Panginoon. Ang Diyos daw ay bato. Ang Panginoong Jesucristo ay bato. Para sa mga mananampalataya, yung bato na yan, siya yung pundasyon ng ating building. Para sa mananampalataya. Pero para sa mga di mananampalataya, yung bato na yan, katitisuran pa nila. Totoo rin eh, no? Diba, para sa hindi mananampalataya, ang Panginoong Jesucristo katitisuran eh. Nakaka-offend sa kanila si Christ. Nakaka-offend sa kanila yung mga Kristiyano. Okay? Kilala nyo si Charlie Kirk, di ba? Kilala nyo si Charlie Kirk? Okay? Yung binaril. Ngayon, yung asawa niya, si Erica Kirk, yung pumalit kay Charlie Kirk, na nag-host ng podcast. Abay, di makapaniwala yung mga liberals kasi isang linggo pa lang namamatay si Charlie Kirk, si Erica, naka-smile na, nag-host na, hindi sila makapaniwala. That is impossible daw. Okay? Ang bilis daw makamove on. Ang hindi nila alam, mga Kristiyano kasi yun mga yun. Nauunawaan nila, no, mga kapatid, na ang buhay natin dito, temporary lang. At ang mundo hindi titigil sa atin kapag tayo may nararamdaman. Mabuti na lang may Diyos tayo, hindi po ba? Sabi ko nga, yung parehong bato na sinasandala ng mga mananampalataya ay parehong bato na kinatitisuran ng iba. Ang ganda ng prinsipyo doon, hindi po ba? At again, when earthquake comes, trust in the Lord for He is the solid foundation. He is the rock. Number 2, look at this. Okay? Doon sa key text natin kanina, ang ganda nung key text natin sa First Kings chapter 19. Alam niyo yung context doon, si Elijah gusto nang mamatay. Ang prayer niya, Lord, I want to die. Yun ang prayer ni Elijah. Bakit? Takot na takot siya kay Jezebel eh. Okay? Hindi siya takot sa hari, hindi siya takot sa takot siya kay Jezebel. Okay? Ang tindi no, no? Okay? Tapos ang prayer niya sa Panginoon, Lord, I want to die. Bakit? Kasi ako na lang mag-isa eh, sabi niya. Kaya yung kapatid, yung loneliness, okay, yung anxiety, yung depression, totoo yan sa Christian eh. Totoo yan. Kahit Kristiyano ka, kahit mananampalataya ka, o sinasabi, mananampalataya ka pa naman. Si Elijah nga eh. Di ba? Pero may mabuting balita ako sa inyo, ang Diyos ay totoo din. Totoo ang anxiety, totoo din ang Diyos. Totoo ang depression, totoo din ang Diyos. Totoo yung loneliness, totoo din ang Diyos. Kaya nga when earthquake comes in our life, trust in the Lord for He is the solid foundation, kapatid. He is the solid foundation. Okay? Pangalawa po, no, hanapin natin, listen the still small voice. Listen to the still small voice. Nakita po ninyo yung binasa natin kanina from chapter 19 ng 1 King, verse 11 to verse number 12. Sunod-sunod daw, una wind. Diba? Una wind. Pero ang sabi ng Bible, God is not in the wind. Anong sumunod? Earthquake. Tindi ng wind, nawasak yung bundok. Tindi. Ang sunod, earthquake. But God is not in the earthquake. Ang sunod ay fire. But God is not in the fire. Pero anong sumunod? The still small voice. At nando doon ang Diyos sa still small voice. Look at this, kapatid. Diba ganyan din tayo, dumadanas tayo ng mga problema. Malalaki na yayanigin ka talaga. Yayanigin ka talaga. Diba? Okay? May kaibigan niya ako, kapatid eh. Yung eto nga, nalulungkot ako doon sa friend natin na nag-ano nitong aircon, yung supporter natin, kapatid. And I'm always praying for my friend. Right now, she's battling actually a cancer.
Kasi nagra-radiation na siya eh. Kaya nagkaroon siya ng bukol dito sa ano? Oo, thyroid. Sa thyroid. So yung nag-donate sa atin itong aircon, she is battling ngayon ng ano, nagpapagaling siya ngayon. At dahil siya nira-radiation, ngayon nakakulong lang siya sa kwarto, bawal din siya lapitan ng kanyang mga anak. Kasi delikado yung radiation para sa mga bata. So imagine the loneliness, 'di ba? Imagine yung isolation, 'di ba? Yung preaching natin, when man has no one but God. There is a message in isolation, but there is also pain in isolation. Okay? Pero alam mo, nung nakaraan chinat ko siya, alam mo, she is very maganda yung perspective niya sa mga nangyayari. Ngayon na nag-iisa siya, imbis na mag-succumb siya sa loneliness, alam mo kung anong ginagawa niya? Nagbabasa siya ng Bible. Hinahabol niya yung mga dating devotion. Tapos nakikinig siya ng mga preaching. Kaya nung nag-send ako sa kanya minsan sinend ko sa kanya yung when man has no one but God, she's truly blessed with the message. Sabi niya, Pastor, ngayon na mag-isa na lang ako dito, ngayon ko lalo na-appreciate yung goodness ng Panginoon. Kasi kung mag-focus ka dun sa mga malalaking problema, hindi mo marinig yung boses ng Panginoon. God is not in the earthquake, God is not in the wind, God is not in the fire. Alam nyo kung nasa ng Diyos? Dan, sabi doon kay Elijah, in the still small voice. So I understand, when earthquake comes in our life, kapag dumating yung lindol sa buhay natin, pakinggan natin yung mensahe ng Panginoon, yung bulong sa atin ng Panginoon. Huwag mong intindihin yung ingay ng mundo. Okay? Huwag mong intindihin yung pressure ng mundo, huwag mong intindihin yung kung ano sinasabi ng mundo, kapatid. Hanapin natin yung still small voice. Ano ba yung mensahe ng Diyos? Ano ba yung nais ituro sa atin ng Panginoon? Okay? Si Elijah, hindi siya na-revive sa pamamagitan ng earthquake eh. Hindi siya na-revive sa pamamagitan ng wind na sumira ng bundok. Hindi siya na-revive sa pamamagitan ng apoy. Alam niyo kung saan dumating yung revival kay Elijah? Nung napakinggan niya yung still small voice. So when earthquake comes in our life, listen to the still small voice. Listen to the message of God. Okay? Let's have a realization in times of trouble. Realization. Dun ka makakapag-contemplate, hindi ba? I don't know about you, kapatid. Ako kasi meron akong me time eh. Pastor, ano yung me time? Yung ikaw lang mag-isa. Papasalamat ka sa Panginoon. And then you contemplate sa lahat ng mga nangyari. Okay? You meditate sa mga ipinagkaloob ng Panginoon. Kung ano ko way back before. I do that, kapatid, kasi chinecheck ko if may progress ako. Pati yung church natin, kapatid, kung ano tayo nung January, kino-compare natin yan. So, alam mo kung merong movement. Diba? You contemplate and you thank God for all the blessing. You thank God, Lord, thank you dahil binigyan mo kami ng ganitong preacher. Lord, dahil thank you sa kapatid na ito. Lord, thank you sa mga bata natin. Lord, I'm praying sa mga kapatid natin. I'm praying po kay ganito. You contemplate, diba? And you thank God for every provision. You thank God for everything. Okay? Realization. Ayun. Okay? And we have to remember that earthquake is a part of our life. No, bahagi ng buhay ang kapatid. Dumadating talaga yan. Oh, hindi na yung physical na earthquake ang tinutukoy ko Pati yung earthquake sa mga personal nating buhay. Minsan may gipit talaga, yayanigin ka talaga eh. Gipit. Napakasakit eh. Lalo pagka ikaw ay isang magulang, napakasakit kapag kagipit ka. Okay? Kasi pagka nangihingi ang mga bata, may gusto kang ibigay pero wala kang ability at the moment to provide. Napakasakit sa puso ng isang magulang. Diba? Pero you just continue, kapatid. Kasi ano lang naman yan eh. Face lang ng buhay natin yan eh. Face lang. And sa mga anak natin, you have to make sure na pahalagahan natin yung mga bagay na nakukuha natin, yung naibibigay sa atin. Kasi everything has a price, kapatid. Everything has a price. You have to remember that. Young people, everything has a price. Okay?
Everything. Pati yung pagpasok nyo sa school, akala nyo, libre talaga yan. Everything has a price. So, we have to be thankful sa lahat ng bagay na meron tayo. Hindi mo alam kung kailan yan pwedeng mawala. You do not know. Okay? So, earthquake is a part of our life. So, we have to be expectant and we have to be prepared. Okay? Next. Another verse that nagkaroon po ng striking sa akin, kapatid. On Psalms chapter 46, verse number 10. And this is my memory verse. No? Huwag nyo nga agawin to. Akin to mamaya. Binakuran eh. No? Akin to. Psalms 46, verse number 10. I-flash mo nga dyan, Brad. Psalms 46, verse number 10. Okay? Look at that. With all the noises all around. All the noises. Anong sabi po ng Bible? Be still and know that I am God. Okay? Relax ka lang dyan. Okay? Tiwala ka lang. Kahit anong yanig ng buhay natin, kapatid, be still and know that He is God. He is God. Okay? And I realize, kapag may bagyo ng buhay, sometimes, ang pinapanatag ng Panginoon, hindi yung bagyo eh. Yun ang na-realize ko eh. Ang pinapanatag ng Panginoon, yung puso ng kanyang anak. Okay? Sometimes, God did not calm the storm. He calms His child. Okay? Know that I am God. In Psalms 23, kapatid, baybayin natin yung Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Okay? Next. He maketh me to lie down in green pasture. Wow, green pasture. Pag tupa ka, gustong-gusto mo yan. Green pasture, yummy, di ba? Okay? He leadeth me beside the still water. Wow, gustong-gusto mo yan. Mineral water, still water, tupa ka, tapos green pasture. Okay, wow! Okay? He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Gustong-gusto mo yan kapag katupa ka. Okay, next. Yeah, though I walk through the valley of the... teka lang, parang iba na. Balik mo nga doon sa Brad? Sa verse number, saan ba? He maketh me to lie down in green pasture. Praise the Lord sa green pasture. Praise the Lord for new car. Praise the Lord sa bagong bahay. Praise the Lord sa bagong girlfriend. Wag lang bagong asawa. Okay? Pero praise the Lord sa lahat ng blessing. Diba? Green pasture. He leadeth me beside the still waters. Wow! Praise the Lord for everything. Okay? He maketh me to lie down in green pasture. Next. Okay? He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Ang ganda-ganda niyan. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of the... Parang iba. Parang iba na yan. Bakit naman? Valley of the shadow of death. I will fear no evil. Parang iba na. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Next. Thou preparest a table before me. Wow, praise the Lord. Lord, may table. May hapagkainan. Wow! In the presence of my... parang iba na naman. In the presence of mine enemies. Parang, Thy anointest my head with oil, my cup runneth over. Sige. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tapos na yun? Okay. Nakita niyo yung buhay ng mananampalataya? Okay? Green pasture, the valley of the shadow of death. Okay? The path of righteousness in the presence of my table, in the presence of my enemies. Pero at the end of the day, anong sabi niya? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me. Kahit may valley of shadow of death, kahit may enemies, kahit lindol-lindolin ka dyan, kahit nandoon ka sa green pasture, kahit nandoon ka sa still water, and every
aspect and areas and situation of our life, ang sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pero ito yung pinakamahalaga. Ito yung assurance of salvation eh. Okay, ito yung assurance of salvation eh. And I will dwell in the house of the Lord forever. Lord, ang ganda 'di ba pag yung istorya, alam mo yung mga plot twist ng istorya. 'Di ba yung lahat naman tayo nanonood ng movie, 'di ba, o nagbabasa ng kwento. Alam mo yung mga plot twist. Oh, anak pala yan ni ganito. Tapos yung mga masamang pangyayari, may ganun pala. Pero pagka yung nai-spoil ka nung ending, yung namatay yung bida sa dulo, hindi ba kasi na-spoil yung ending, naiinis ka eh. Ito kapatid, the greatest spoiler of all time. Bakit? Kasi yung kwento ng buhay mo, maganda ending. Bakit? And I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya ngayon the Bible, the greatest spoiler of all time eh. Hindi naman na sikreto yung ending ng mananampalataya eh. Kaya it gives us the courage and give us hope na Lord, yung pinagdadaanan ko ngayon, temporary lang yan. At the end of the day, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Okay? When earthquake comes, kapag dumating yung lindol sa buhay mo, trust in the Lord, for He is the solid foundation. When earthquake comes, listen to the still, small voice. When earthquake come, be still and know God. Okay? Yun lang po ang message natin sa umaga po na ito.